Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. Okay, purihin po ang Panginoon sa gabing ito na tayo po muli ay dito sa ating prayer time. Tayo po ay nasa mabuting kalagayan. We are in good health and we are alive because God is good all the time. So sa atin pong mga ka-prayer time, mapagpalang gabi po sa ating lahat. So tonight, I'd like to read in the book of Exodus. Exodus chapter 14. Exodus 14 verse 13 to 15. Or ito po yung sinasabi sa aklat ng Exodus. Ito po ang sulat ni Moses. I would like to read this. Okay, in verse 13 it says, "And Moses said to the people, 'Do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace.' And the Lord said to Moses, 'Why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward.'" May the Lord bless His word. Tonight, ang atin pong topic sa gabing ito is, the battle is not yours, but of God. Purihin po ang Panginoon na tayo po na mga anak ng Diyos, we have the assurance from the Word of God that the battle is not mine, the battle is not yours, but the battle is of God. Makikita natin tonight the story of God's people in Egypt. They are slaves and beaten by Pharaoh. Of course, alam naman natin na ang kalagayan ng mga tao doon ay puro paghihirap sa panig ng mga Jewish people or sa mga Israelites. And makikita natin na ang problem po dito is the Pharaoh is not allow them to go back to their own land. At makikita natin because of this, they seek the Lord and they cried out to the Lord. And God hear their prayers, hear their cries. So God chose Moses to be an instrument to set the Israelites free from slavery. Mga kapatid, anumang mga tinatawag nating concern natin sa ating mga buhay, tandaan po natin na God has a purpose and God chose anybody to be an instrument to become victorious, to help you, and to set us free from all bondages of the enemy. And because of this, the battle began. And because the battle began, the power of God was with Moses. Ano po yung makikita natin? Ang sabi nga natin sa ating topic is, the battle is not yours but of God. Pero kailangan nating tinatawag na
sumunod, manalig sa ating Panginoon, kailangan natin na tayo ay magiging obedient sa ating Panginoon. Kailangan din nating pakinggan ang sinasabi ng Diyos at kailangan nating sundin so that ang kapangyarihan ng Diyos, the power of God was with us, is with us. So ganun lang yun kasimple. Makikita natin kung paano talaga pinakita ng Diyos sa buhay ni Moses at sa harap ng mga Israelites na ang kapangyarihan ng Diyos ay talagang kikilos if we cooperate. Makikita natin the victory will become ours when we cooperate to the will of God, to the command of God, and of course, the power of God will manifest. So, makikita natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay nag-umpisa sa tinatawag na buhay ni Moses dahil siya ay mayroong ginawa. Once na hindi tayo mag-engage sa tinatawag na battle, walang power na makikita sa buhay natin. Kahit sabihin pa natin na tayo ay anak ng Diyos, kahit sabihin pa natin na tayo ay sugo ng Diyos, pag hindi ka nag-participate, pag hindi ka nag-engage, then walang mangyayaring kapangyarihan, walang lalabas na himala, walang makikitang himala, walang makikitang victory sa buhay natin. Ang makikita po natin lagi, pag tayo ay pag hindi tayo mag-cooperate sa tinatawag na will ng Panginoon sa buhay natin, ang mangyayari po sa atin ay kapareho tayo sa isang senaryo dito sa tinatawag ng mga Israelites, na sila po ay hinahabol ng mga sundalo ng Pero. At makikita natin lagi na ang ating buhay ay palaging takot na takot. At makikita natin lagi ang tinatawag na mga problema like sa Israel. Ang kanilang tinitingnan lagi ay yung humahabol na mga sundalo sa kanila ng Pero. At nang humarap sila sa kanilang harapan, nakikita nila ang tinatawag na napakalawak na Red Sea. Mga kapatid, ang nangyari po, sabi ni Moses, sabi dito sa ating binasa, ang sabi ni Moses sa kanila ay, do not be afraid. Ang sabi po dito, don't be afraid, stand still. Kahit nakita ninyo na tayo ay hinahabol, huwag kayong matakot. Huwag niyong tingnan ang humahabol. At sa harapan naman nila ay nakikita ng mga Israelites ang napakalawak na Red Sea, na paano sila makatawid dahil nandyan na yung humahabol. But ang sabi ng Panginoon sabi ni Moses, stand still. Sabi niya kay Moses, stand still. Kaya makikita natin ngayon na ang Red Sea ay nagiging problema sa Israel, sa mga Jewish people. Ang mga humahabol sa kanila ay naging problema. At ito po ang sign ng mga tinatawag nating talunan na mga tao. Pag sabi nating talunan, ito yung mga takot. Ito yung sabi ng Revelation na ang mga takot
ang mga natatakot. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Amen. To make the story short, God shown His power through Moses. So dahil si Moses, siya ay pinili ng Diyos para manguna, para pangunahan ang mga tao ng Diyos. So doon kay Moses ibinigay ang kapangyarihan ng Diyos. From rod up to the death of every firstborn. Every firstborn, makikita natin na ang kapangyarihan na binigay kay Moses ay nag-umpisa sa kanyang rod or kanyang baston, kanyang tungkod. At ang end doon, bago sila ipinalabas, ay hanggang sa kamatayan ng mga firstborn ng Egypt. And Pharaoh was convinced that the God of Moses is the true God. Amen. And ang sabi ng Bible, and Pharaoh give them the order to let them go. Mga kapatid, sa gabing ito, alam po natin na tayo po ay nandito ngayon sa tinatawag na challenge ng buhay, lalong-lalo na sa ating panahon ngayon, sa tinatawag nating millennial time. Subalit, kapatid, gusto ko pong ipaalam sa ating lahat, there is no victory without a battle. Hallelujah. Walang testimony sa buhay natin. Walang kapangyarihang lalabas. Walang anumang himala pag wala tayong kinakaharap na mga pagsubok, na mga battles natin sa ating mga buhay, sa ating pamilya, sa lahat ng bagay dito sa mundo. We need to fight a good fight of faith. We need to face the battle. And I know na pag hinarap po natin yung ating kalaban, pag hinarap po natin ang mga pagsubok sa buhay, you will become victorious. Hallelujah. At ito ngayon, mga kapatid, ang pinaka-importante na alam natin that we are victorious. So, paano ba tayo magiging victorious? Paano ba tayo magiging, tinatawag nating magiging matagumpay? Number 1, choose to be in the winning side. Amen. Piliin po natin, we need to choose na ang lagi mong pupuntahan, ang lagi nating sasalihan ay doon sa tinatawag na palagi kang panalo. Huwag kang pupunta doon sa walang kapanaluhan. Dito tayo sa winning side. Ibig sabihin, palagi nating piliin ang Diyos. Palagi nating piliin ang Panginoon. Palagi nating piliin ang kabanalan. Palagi nating piliin ang makadiyos na buhay, ang kalooban ng Panginoon. Because if you choose the will of God, if you live according to His will, you are in the winning side. Amen. Paano kasi kami ngayong mga Christian na parang hindi natin alam kung saan tayo papapil, saan tayo pupunta. Kapatid, we are now in the last days. Alam mo at dapat alam nating lahat na ang ating Panginoon ay siyang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, that every knee shall bow and every tongue shall confess
that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father, and we have victory in Christ Jesus. Amen. Iyan ang kailangan natin para tayo ay magiging matagumpay. Lalong-lalo na in this pandemic, lalong-lalo na in these last days, kailangan nating may kaalaman ng Diyos. We need God's wisdom to choose what is the will of God and what is the plans of God in our lives. Kailangan natin na ito yung plano ng Panginoon. Dito ako dahil ito yung plano ng Diyos. Dahil pag sinunod ko ang plano ng Diyos, I am more than a conqueror. At makikita natin, kapatid, na ang tinatawag na katagumpayan ay depende po sa ating pagpili. So, ang winning side, kung makikita natin, ang tinatawag nating katagumpayan, dapat ay hindi at wala kang takot. Yun yung tinatawag nila na no fear. Ang sabi doon, fear not. Kasi, bakit ka matatakot? Bakit marami ngayong mga taong takot? Bakit marami ngayong tao na nagpapanik? Parang hindi na nila alam. They are, tinatawag nating, hindi nila alam yung tinatawag na will ng Panginoon sa kanilang buhay. At makita natin, kahit si Moses, pinili siya ng Diyos, at sa pagpili ng Diyos sa kanya, ay makikita natin na alam ni Moses na ang Diyos na nagsugo sa kanya ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan para matalo niya ang Pharaoh ng Egypt. So, anuman sagupaan ang ating tinatawag na kaharapin sa ating kapanahunan, mga kapatid, kailangan natin wala tayong takot at wala tayong katakutan. Ang katakutan lang natin ay ang Panginoon, na pag tayo ay may takot sa ating Panginoon, tayo ay hindi gagawa ng kasalanan. Tayo ay hindi gagawa ng mga bagay na makatalo sa atin. Kailangan natin na nandyan tayo sa winning side. Kailangan natin na kunin ang takot dito sa mundo. Kahit na madilim ang ating tinatawag minsan na paligid, kahit madilim kung minsan ang ating mga buhay, subalit huwag kang matakot dahil ang dilim ay lilipas. Ang tinatawag na mga pagsubok or ang Red Sea sa buhay natin, yung mga humahabol sa iyo na mga soldiers ng Pharaoh is temporary. Hallelujah. Amen. Temporary. Huwag kang matakot dahil ang sabi ng Panginoon, ang humahabol sa inyo ngayon ay hindi na ninyo sila makikita because I will destroy them all. Hallelujah! It is God's word that God will destroy our enemies. God will demolish sa mga kalaban natin na hindi na sila makikita. Hindi na sila kasi ang Panginoon, yun pala ay silang lahat ay mamamatay. Kaya kapatid, kaya nga ang sabi ng Panginoon, the battle is not yours. The battle is mine, says the Lord. At makikita natin,
si Moses ay walang takot sa kanyang kalaban. Nakikita natin na ang humahabol sa kanya ay nawala. Ang humahabol ay inubos sila. Sila po ay namatay dahil sa pagbalik ng Red Sea sa normal na kalagayan. Kapatid, sa ating mga buhay, kung minsan, parang ayaw nating, parang ayaw tayong tantanan. Subalit, huwag kang matakot. Ang sabi ng Panginoon, stand still, means allow God to fight for us. Amen. Ang gawin lang po natin is to pray. Ang gawin lang po natin is to seek God. Ang gawin lang po natin is to obey God. And ang gawin lang po natin is go and make disciples. Pray for the sick. Pray for those people na kailangan ng kaligtasan. Yun lang yung gagawin natin. And God will do the miracles. Hallelujah. Huwag tayong matakot na mag-evangelize. Yes. Dito sa Antique, sabi na sa akin ng mga ibang mga denomination, no? Hindi ka ba natatakot maglihan sa mga tao? Mayroong virus, mayroong tinatawag na COVID. Sabi ko, I am covered by the blood and I am covered by the power of God. Amen. Kaya minsan para sa atin tila ayaw nilang mag-evangelize na kami ano na lang talaga kami, pure, ano na lang kami talaga, pure social media na lang talaga. Wala na kaming simba. Sabi ko sa amin, hindi. No? Option lang yan yung webinar. Option lang yung social media. But literally, we gather together and we pray to one another and we preach the gospel dahil alam natin na ang ginagawa natin is for the glory of God. At pag ang ginagawa natin is for the glory of God, we are in the winning side. Hallelujah. So makikita natin, God, allow God, huwag mong, kasi pag pag pinakinggan mo yung mga komentaryo ng tao, kailangan kailangan magiging wise ka, kailangan mag-ingat ka, kailangan huwag kang lumabas ng bahay mo, kailangan ganito, ganyan. Kapatid, don't entertain those words because pag hindi po natin ginamit yung wisdom ng Panginoon, ay talagang patatahimikin tayo ng dyablo. Talagang hindi ka gagamitin ng Diyos dahil pinakinggan mo ang dyablo. Tonight, don't listen to the devil. Listen to the Spirit of God. Listen to the Word of God and allow God to fight for us. In Zechariah 4:6, ang sabi po dito, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Siguro ay nakikita naman ninyo na ang mga gawain dito sa Antique ay pinuposting ko lagi kahit na medyo pero pinupost ko yan dahil pinapahayag lang po natin na ang COVID, ang pandemyang ito will never stop the work of God. Hallelujah. We allow God to prove that He is our Almighty God and He is the God who is able to give us the victory. Yes, amen. So, kapatid, believe in God's promises. Believe
in God's salvation. Marami kasi kung minsan sa atin na parang ayaw nating mag-believe sa Panginoon. Totoo ba ito, Panginoon? Totoo ba, Lord, na protektahan mo ako? Totoo ba, Lord, na sumasama ka sa akin? God is not a man that he should lie. Pag sinabi niya kay Moises na ako yung makikibaka, ako yung makikipaglaban sa Pharaoh, just believe in God. Pag sinabi ng Lord na ako yung bahala sa iyo, I will never leave you nor forsake you, just believe in the Word of God. Amen. Dahil iyan po ay promise ni Lord. His word is settled in heaven. Heaven and earth shall pass away, but the word of God endureth forever. Amen. We need to stand firm and we need to believe in His promise of salvation. Ang atin lang, kapatid, na bakit tayo ay gumagawa ng mga pamaraan para po tayo maglingkod. Ang purpose natin is because of God's promise of salvation. Dahil sa kaligtasan, kailangan nating piliin ang side ng Panginoon, na nandun tayo sa side ng Diyos. Because if we are in God's side, then you have a assurance of salvation. Wow, hallelujah. Sa gabing ito at malapit nang matapos, tatapusin ko. Dalawa lang naman ito. Number 2, choose to go forward. Piliin mong magiging patuloy, ang patuloy, no? Ang patuloy na paglingkod, ang patuloy mong kaligtasan. Choose to go forward because this is now the time na sinasabi ngang no turning back, no turning back. Amen. Wala itong atrasan. Hindi pwedeng umatras tayo, but choose to go forward. Kaya yung gagawin na lang natin ngayon, wala nang atrasan, atakihin natin ang mga ginagawa ng dyablo, atakihin natin ang mga kasamaan ng dyablo sa pamamagitan ng pag-preach ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na kung saan yun po ang ating sandata to destroy the works of the devil. Amen. Yun po. Hindi naman natin personally na aatakihin, but we can attack the devil through the sword of the Spirit, Amen. the Word of God. Pag ang tao ay sinabihan mo ng masama, halimbawa, sasabihin mo, oy, huwag kayong uminom. Galit na galit sa iyo ang tao. Sino ka ba? Pero pag ikaw ay mag-preach ng salita ng Diyos, hindi sila makaimik. They will keep silent because we use your authority and we use the Word of God. At pag ginamit natin ang salita ng Diyos, pinili mo na ikaw ay magiging matagumpay. Pinili mo na ikaw ay laging forward, laging aabante, at hindi tayo pwedeng umatras. Because alam natin na ang Panginoon ang siyang ating sinusunod at nangunguna ang Diyos sa ating mga ginagawa. At pag ang Panginoon ang siyang nangunguna sa ating ginagawa, kapatid, we are victorious. Ito yung panahon, kapatid, na bawal ang
mag-backslide. Ika nga. Di ba may kanta dyan na sa panahon ngayon ay bawal ang mag-backslide. Sa atin ngayon ay bawal ang magpunta sa ospital, bawal ang magkasakit, bawal ang lumabas, bawal ang walang mask, bawal ang walang face shield, bawal ang walang alcohol, bawal sa atin. Let us go forward. Hindi tayo pwedeng pagbawalan ng dyablo, hindi tayo pwedeng pagbawalan ng kahit sino, basta sa salita ng Diyos na ang ating ginagawa is for the kingdom of God and for the glory of God. Amen. No one can stop us because ang may bigay ng utos sa atin ay ang ating Panginoon. Go and make disciples to all nations. This is now the time na hindi na tayo matakot sa kung anumang attempt ng diablo. But it's time now to focus on the power of God, to focus on the Word of God, and to focus sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ito na ngayon, wala na tayong focus pa. Kung sabi ko nga sa mga anak ko, huwag na tayong mag-focus ng trabaho pa na may maganda pa tayong trabaho na madadatnan sa gobyerno. I-focus natin ngayon ang ating mga pananampalataya at sarili sa Panginoon, that God will open the windows of heaven, that God will use us for His kingdom. Amen. Pag binuksan ng Panginoon ang kanyang kingdom para sa atin, kompleto yan, pati trabaho, ibibigay ni Lord yan. Dahil ang sabi dito, this is now the time to lift up your rod. Sabi ng Panginoon kay Moses, itaas mo ang iyong tungkod. Mga kapatid, sa gabing ito, this is now our time na ating iangat ang sandata ng Diyos. At ito na yung time na gamitin natin ang sandata ng Panginoon na matagal na niyang binigay sa atin. Ang purpose is to divide the Red Sea. Yung Red Sea na humahadlang sa atin para tayo ay magiging victorious. Maraming Red Sea ng kawalan, Red Sea of poverty, Red Sea na lang na kung saan, kapatid, ay yun yung humahadlang, kaya hindi tayo makapaglingkod. Dahil ganito, ganyan, wala akong pera, wala akong, lahat na lang wala. Sa gabing ito, it's time, kapatid, na kailangan nating malaman na tayo ay matagal nang binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan na tayo pala ay mayroong magagawa. Just obey. Amen. Amen. This is now the time, kapatid, na hindi na tayo matatakot. Fear not. This is now the time na hindi na tayo matakot sa COVID. Kaya maraming namamatay dahil takot pala ang pumatay sa kanya, hindi COVID. Heart attack yung pumatay sa kanya dahil naswab siya at naging positive. Hindi namatay sa COVID, namatay sa heart attack. Tonight, fear not of COVID. Fear not of sickness. Amen. Fear not Hallelujah. for vaccination. And fear not for financial crisis or financial crisis. Ito kasi yung ating tinatawag na Red Sea. Ang takot na tayo ay walang pera, takot magkasakit, takot, kapatid, na makikita natin para sa ating sarili. But tonight, as I end
Because wala na akong time. Sabi dito, God will provide. God will fight for us. Just be the winning side. Our God will divide the Red Sea because He is the Almighty God. Hallelujah. Siya yung makapangyarihang Diyos. If you believe tonight that God is our Almighty God, makikita natin na ang ating mga buhay, kapatid, ay magkaroon ng tinatawag na kapanaluhan or katagumpayan. Kaya sa gabing ito, tayo po, let us declare our victory. Na mawala sa buhay natin ang takot, mawala sa buhay natin yung mga tinatawag nating concern of our flesh or our human need. Kailangan natin ngayon, let us declare our spiritual need. Let us pray. Hallelujah. Oh, shakalabara babakande. Oh, Father God, we worship you. Father God, we worship your name. You are good and faithful. Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We declare, Lord God, kabing ito na ang Spirit COVID walang kapangyarihan sa aming mga buhay. Ang walang kapangyarihan sa aming mga buhay. Lord, ang mga takot, Panginoon, na mawalan kami ng pera, mawalan ng trabaho, wala kami walang bulis in Jesus' name. Oh, Hallelujah. masyada, hikaya bakukulo hirya babahay, siklo bukuro babakay, sikala bakukuro babakaya. Because we believe, Lord, that you will fight for us. Lord, that we are in the winning side, and nothing, Lord, stand to your people, because you are in our front, Lord. Victory. You are our God. Lord, the rich and Lord, in the name of Jesus, humahadlak amin. Lord, we bullies it, Lord, in Jesus' name. We destroy all the plans of the enemy in Jesus' name. Usapan din. Ikuya ba? Kaya magkaya kumunde. Irya ba kaya? Hala ba siriya ba kante? Now, victory in Jesus' name. I declare, Jesus, that your word, oh God, is true, and your word, oh God, is powerful. That we will prove, Lord. We by the Red Sea, and Lord, you will destroy, oh God, the soldiers of the Lord. In Jesus' name, na ang mga soldiers na yan, Panginoon, sila yung mga umahabot sa amin na gusto nila kaming i-destroy. Subalit, Lord, nandyan ka, Panginoon, na siyang haharap sa aming mga kalaban. Ang gawin lang namin, Lord, is to go forward. Yes, Lord, ay paglingkuran ka, Panginoon. Ang gawin lang namin, Lord, we serve the Lord and interrupt your Lord. Hallelujah. Oh, sabalaka karababay. Hallelujah. Sa gabing ito, pray for Lord. Hallelujah. Na ikaw, Panginoon, ang magbigay. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah.
Alam namin kung ano yung pipiliin namin. Lord, yung kalooban mo, your will be done. Ang Yes, aming hallelujah. pipiliin, Lord, alam your will, O God. Hallelujah, sa aming mga buhay at yun yung magaganap. Ang kalooban mo, Panginoon, sa aming kapatid, Lord. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng proteksyon at ikaw, Panginoon, ang magbigay ng iyong pagpapala sa iyong mga anak na humihiling, Panginoon, ng inyong biyaya. In the name of Jesus, lalong-lalo na, Lord, sa aming kapatid na hindi pa niya, Panginoon, sure kung ano yung kanyang pipiliin. Lord, tonight, I speak wisdom, Lord. Yes, Sa Yes. kanya yung Solomonic wisdom, O God. In the name of Jesus, Yes, praise siya, God. Lord, Hallelujah. i-allowed mo na magturo, your will be done. And Lord, kung i-allowed mo siya, Panginoon, na magpunta ng abroad, your will be done. Equip them, Lord God, with your help Amen. Hallelujah. to choose, Lord God, your will and purpose upon their lives, Lord, in Jesus' name. And Lord, ganun din, Panginoon, kay Sister Lee Biray, Panginoon. Lord, we pray in the name of Jesus na ikaw magbigay sa kanya, Panginoon, ng peace of mind in the name of Jesus. Oh Yes, God, Lord. hallelujah. At ikaw, Panginoon, magbigay sa kanya ng extra strength, Panginoon. Anumang mga bagay ang kanyang kinakaharap ngayon, Lord, supply her, oh God, with your strength. And Lord, Yes, rescue, Jesus. Panginoon, ang kanyang pananampalataya in Jesus' name, na kung saan, Lord, ay ang kanyang gagawing desisyon is for victory. Panginoon, Yes. dinadala din namin sa iyo sa gabing ito. Lord, we pray for those, our brethren, Lord, sa prayer time, na gawin mo kaming malakas, gawin mo kaming Yes, matagumpay. hallelujah, hallelujah. Vessel of instrumento, Lord, namin sa pagkakao ng sa kasalanan, sa pangalan ni Jesus, Lord, hallelujah, use us to preach your word, to preach salvation for those who are lost, oh God, in Jesus' name. At salamat, Lord, sa group chat na ito, sa prayer time na ito, Panginoon, na tinipon mo kami, Lord, to declare your name, to declare salvation. Praise God. Yes, We God. are your people, we are your children, and we are Christ ambassadors. Amen. Lord, in the name of po, Lord, na kiniklaim that we are victorious in the name of Jesus, and your Holy Spirit, Father God, will continue, Lord, Yes, to strengthen us Amen. Hallelujah. and give us the utterance to speak, and give us, Lord, strength, and give us, Lord, the capacity, oh God, the capacity to perform and demonstrate your power in this wicked generation. Tonight, Lord, continue to cover us, and let your Holy Spirit will continue, Lord, to manifest in our lives. Thank you so much, Lord, for your word. Thank you so much, Lord, that we are side, and we give you all the glory, honor, praises, and thanksgiving to the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ. Amen. And Amen. Hallelujah. amen. Amen, hallelujah. So, purihin po ang ating Panginoon sa gabi Praise ito. God. Tayo po ay panalangin natin. God will Tinipon mo ka? give us more wisdom and victory. Good evening. God bless everyone. God bless Hallelujah. everyone. Thank you, Pastor. Thank you. Good night. God bless everyone. Hello, thank you, Sir Philip. God bless you. Thank you, Pastor Joe. God bless po. Thank you po Hello. sa prayer. Hello, good evening.
So, good Good night. evening. evening, Nasaan everyone. si Good night, everyone. Sinay ka Bye. na? Hello, Yumi. Hello. Hi. Si Samson. Hello, Bye, Yumi. Yumi. Good evening. God bless. Hello, love. Good evening. Bye. Okay. Good Hello, night. Sis Landa. po. Good night. Wait, mas marami rin. Thank you, Sis Landa B.